Enzo Recto, kalaban ang katiwalian at kasinungalingan, kakampi sa katotohanan at kabutihan. Ang sagot ni Duterte is, ano namang maling ginawa ko? Lahat ng ginawa ko para sa mga Pilipino. May reaction ka ba dyan? Ganyan naman ang sinasabi ng kung sino mang delusional na it came from my from the bottom of my heart. Pero you have to judge actions according to the consequences kung anong nangyari. You have to judge the words by the actions or the consequences. And we've seen thousands of people killed, more than 100,000 of people arrested and detained. And that's how you measure someone's sincerity. Kasi nasa utak yan, di ba? Di ba nga, sabi natin sa crime law, yung mens rea, nasa utak mo yan, gusto ka patayin to, gusto kong patayin to, gusto kong patayin to. Pero hanggat hindi mo inaksyonan, kumbaga, ikaw lang ang nakakaalam. Dito, ang sinasabi niya sa atin, wala naman akong intensyon na patayin siya, pero napatay or pinapatay. Anong paniniwalaan ko? Yung sinabi mo o yung nangyari? Kaya kailangan natin ng trial. Kaya kailangan natin humarap sa korte. Kasi maski ako, dito na sa kanya, I cannot give him the benefit of the doubt na mabait siyang tao. Diba? Siguro kung ibang tao nagsabi niyan, gusto ko lang yan para sa ano. Kaso, ito ay isang tao na umamin na may pinatay siyang 6 o 7 tao. Pinatay ko yan. Tapos ang sabi sa mga drug addict, nako, ingat kayo dahil ako bahala sa inyo. Yung mga walang baril, palabanin nyo. Bigyan nyo ng baril para mapatay nyo. Inutusan din niya yung mga magulang. Yun talaga yung medyo nakakapangilabot nung panimula. Sabi niya, kayong mga magulang ng mga drug addict, patayin nyo na yung anak nyo. Huwag nyo nang hintayin na ako presidente dahil ako papatay dyan. At yung medyo visual to and very figurative, tataba ang mga isda sa Manila Bay, pupula ang Manila Bay kung ako ang maging presidente. Kayong mga punerarya, enjoy kayo, tiba-tiba ang business nyo. Kaya ako magbi-business kayo, punerarya na. With that kind of background of history, I cannot take his words now as proof na mabuti ang kanyang budhi. At saka po, on my part naman, yung intention cannot go against the Constitution. Kahit if you feel deep down inside, ito yung kailangan ng Pilipinas, if it gives security, di ba? It doesn't, hindi pa rin justify po yung ginagawa nyo. Kasi bawal. Bawal yung pumatay ng walang due process. Actually, pang Women's Month to kasi po, yung mga victims, mga nanay usually yung tumatayo hanggang ngayon. Yung hindi mag-let go, hindi makamove on hanggang walang hustisya. Sabi nila, ako nagluwal yan, tapos mauuna, pardon na lang kung content warning. Ako ang nagluwal, tapos mauunahan pa ako na mamatay, or ako pa ang maglilibing. Para sa kanila, masakit yun. Kaya mga nanay talaga, kababaihan ang nagtaguyod nitong counter-offensive sa war on drugs. So mga ilan ba tong kliyente nyo? Yung huli naming bilang mga 200 plus na mga pamilya. Pero, syempre, iba-iba yung nagpa-participate. Isama ko na yung domestic po. Doon sa 200 na cases na yun, isipin nyo, sa 6 lang yung naiharap namin sa korte, isa lang. Nabuo namin sa local courts. And then isa lang ang natumuloy at nagkaroon kami ng conviction sa Caloocan Regional Trial Court for homicide. Kaya sabi namin, para mahagip ang lahat, lalo na hirap kami, sino ang perpetrator? Saan ang ebidensya? Sa Tokhang operations, I'm sure people would kind of have an idea. There is no evidence properly preserved. O hinahanap na, nasan yung mga baril? 6,000 or 7,000 na baril nang di umano man ng laban. Asan yan?
So we don't have that kind of repository sa ebidensya, and even dun sa identification of perpetrators. Medyo mahina tayo dyan. Kahit may umaamin, sasabihin, ay, hindi ako, ay, yung kabila, ay, marami kaming nakikipagbarilan. Ay, nako. Kaya po, of everything that we have, we said that it could be best if we go to the International Criminal Court and file this kind of case, crimes against humanity, para hagip na lahat. Basta dito, widespread and systematic murder, kahit hindi mo na prowebahan yung paisa-isa o kaya sinong pumatay, paano pinatay, mas skip namin yon to some extent at pwedeng dumiretso na dun sa sino ba ang nag-utos. Kasi sila yung essentially yung defendants dito, no? The big wigs, ang tawag dyan, yung mga The most responsible. the most responsible. So yun yung argument nyo na I assume your argument is may failure sa local court system, kaya under the Rome Statute pwedeng pumasok ang ICC. Yes po, actually, nung 2018 na final to, klaro na there is no probability that we could go to court because the president is covered by presidential immunity. Bumabali ng batas, problematic ito. Kaya tanging sa International Criminal Court under the Rome Statute siya makakasuhan. Ngayon, hindi na siya presidente. Is there an argument na hindi na pwede magpatuloy yung ICC kasi the courts are working, the local court system is working, and that's the condition, di ba, na mag-apply before the ICC can stop inquiring into anong nangyayari dito sa atin. May tinatawag sa ating domestic law. So, sabi, ito naman, pwede nyo nang kasuhan sa RA 9851, yung similar statute or a similar law, katulad ng Rome Statute. Kung ano yung nagtayo ng ICC, meron din tayong ginawang batas na kahalintulad. Kasuhan nyo dyan. Kaya lang, nauna na yung sa ICC. At ang gusto namin i-invoke dyan ay yung reverse complementarity. Sabi sa batas natin, kung may nauna ng investigation tungkol dito sa same case, doon na lang ang paunahin. Bigyan natin ng puwang o bigyan natin ng panahon para matapos yun. Sipin natin yung ICC investigation, 2018 pa. Namin ang hawak niya na ebidensya. Dito sa Pilipinas, sa totoo lang, di ba Prof, parang, sabihin na natin, until 2022, walang kinilala ang gobyerno na may mali sila. Sabi nila, tama ito. Kahapon nga, yun yung linyahan ni Duterte. Starting 2022 with BBM, we hardly heard anything from him regarding the war on drugs. All he said was, parang nung binabago na yung program niya, sabi niya parang, ito hindi na magiging madugo. Parang ganun lang, patutsada. But he did not expressly denounce the killings. And it was only after the Quadcom, when the Quadcom said and looked into the cases, investigated, when the Quadcom recommended that there be charges filed against him, that was big for us. Kasi for a long time, no one in government recognized that it was wrong and had to be tried in court. Parang sila, okay, may namatay, kawawa naman kayo. May natanggap naman, sabi nga, may natanggap ba kayong tulong sa gobyerno habang war on drugs? Wala, 2016. May abuloy, may nagpapalibing, may government services. But none of them said, let's find out what happened and let's charge whoever who killed your son, your husband, let's charge them in court. No one at that time was in their right mind. Siyempre, panahon ng paghahari ng kadiliman at kasamaan, did that. Alright, so very recently may mga interview, yung mga DOJ secretary, they started changing their tune, no, na hindi naman natin harangan yung ICC pag wala naman silang ginagawa, and they're welcome to come here. So did they approach you about this case? There were feelers. Initially, nung dati, wala po talaga. Simula nung panahon ni Secretary Menardo Guevara, there was
no effort. The government then wanted to investigate 50 cases, 52 in particular. 52 cases of, sabi nila, ito daw yung mga killings. Even the DOJ admits that they were limited because it was the IAS, PNP IAS, which gave them the documents, which identified the cases. So, nung sabi ng DOJ magre-review sila, umasa din naman pala sila sa police para bigyan sila ng dokumento at bigyan sila ng kaso. Doon sa 52 cases, wala kaming kaso. Tinanong namin yung iba pang mga abogado na nag-handle ng cases. Wala ding pumasok na kaso except yung Kian. Unavoidable na ilagay yon. Pero Pau ang nag-handle nun. Kaya sabi namin, seryoso ba talaga sila? Recently, after na ito ng Quadcom hearings, na balita na magkakaso daw sila. Pero walang official na request or official na paglapit pa sa amin na mag-cooperate dito sa kasong to. Merong feelers. Mukhang pinupuntahan yata yung mga biktima sa mga lugar nila at tinatanong kung gustong magreklamo. Pero kung sa NUPL, sa mga abogado po, wala silang sulat eh. Ano lang, mga patutsada. Parang, attorney, tumulong ka naman. Parang, paano? Anong gagawin ko? Sisipot lang ba ako sa office niyo? Bit-bit ko yung papel? Wala ba tong meeting? Wala ba tong discussion? Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.